So isang mabiyaya at mapagpalang hapon po sa ating lahat dito sa Pilipinas at magandang gabi sa ibang bansa o magandang umaga. Nagpalang buhay po sa ating lahat, my dear brothers and sisters, na muli pong aabutin ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. So, bago po tayo dumako sa pagninilay sa mabuting balita ng ating dakilang Yahweh Al Shaddai, ay mag-alay muna tayo ng panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Al Shaddai, pinupuri ka namin at ikaw ay aming pinasasalamatan sa hapon pong ito. Diyos na napakabuti, mahabagin, mapagpala, makapangyarihan. Salamat o Diyos sa sandali at pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin upang minsan pa o Diyos ay mapagnilayan po namin ang inyong pong mabuting balita na naghahatid sa amin ng kaligtasan, kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman. Mabuting balita na nagbibigay kapayapaan, mabuting balita na naghahatid sa amin ng tagumpay. Salamat po aming Panginoon at sa sandali at sa pagkakataong ito, dalangin po namin Ama, napakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin. Anumang bahid ng kasalanan ng inyo pong matagpuan sa aming mga puso at isipan. Dalangin po namin Panginoon na sa hapong ito, sa sandaling ito, ay linisin niyo po kami magmula ulo hanggang talampakan upang patuloy kami na maging karapat-dapat na tumanggap sa iyo, Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng mabuting balitang ito. Yahweh, maraming salamat po at dalangin na po namin na patuloy mo pong ipagkaloob ang banal na Espiritu sa amin upang maghatid sa amin ng karunungan at kaalamang maunawaan ang iyong pong magandang mensahe sa amin sa hapong ito. Salamat po dakilang Yahweh Al Shaddai at inaangkin po namin na patuloy mo pong sasamahan ang pagninilay na ito ng iyong mabuting balita. Angkin po namin ang tagumpay at pagpapala mo sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So, ang mabuting balita ng ating Panginoon na ating pong pagninilayan sa hapon pong ito ay mula sa Ebanghelyong isinulat ni San Mateo, ang kabanata ay 11, ang talata naman po ay magsisimula mula 25 hanggang 30. Sumainyo po ang Panginoon. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at iyaong marapating pagpahayagan ng Anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, pinupuri ka namin Panginoong Kristo. Brothers and sisters, so napakaganda po ang mabuting balita na ating pong tinunghayan sa hapon pong ito, sa araw po na ito, ang isang napaka-familiar yet napakalaking tulong ito para sa bawat isa po sa atin na patuloy na naghahanap hindi lamang ng kaginhawaan sa buhay, kundi ng kaginhawaang spiritual. At ito naman po ay magagawang ipagkaloob ng ating pong dakilang Panginoon sa sandali pong ito. So, ang aking pong pamagat, brothers and sisters, gusto kong i-share sa inyo the Great Invitation.
sapagkat ang sinasabi po sa atin ng pinakapuso dito sa mga ilang mga text na binasa ko po sa inyo o kung may i-consider po natin na context, no? Yung magandang paanyaya ng Panginoon sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Yan, mga kapatid. Okay, so subalit bago ko po pasimulan itong gusto ko pong i-share sa inyo, bigyan ko po kayo ng kaunting background. Dahil sinabi po sa verse 25, nung banggitin ng Panginoong Kristo ang mga katagang ito, mga brothers and sisters in Christ, may matinding pinagdadaan ng hirap ang bayang Israel. Tama po ang inyo pong napakinggan. Kaya sinabi diyan ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mong mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Ano ang ipinahayag ng Panginoon? Brothers and sisters, unang Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang napaka-perfect timing na tulong ng Diyos sa bayang Israel noong mga panahon na iyon. Marami pong bansa ang sumakop sa bayang Israel. By the way po, ang Israel, bayan ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi nito na ang Israel ay kanyang bayan. At ito po ay pinatutunayan ng ilang mga matatalino na kahit ang katagang Israel o ang pangalan ng bansang Israel, brothers and sisters, ay may ibig pakahulugan. Ang Isra at El. Ano ang ibig sabihin ng Isra? O ang katumbas nito sa wikang Tagalog, ang Isra ay o banyaga, no, people, brothers and sisters, no, yung Isra sa wikang banyaga o wikang English ay people. Yung El, alam na natin yan, God. Katulad lang sa El Shaddai, God Almighty. So, Isra, people, El, God. So, pag pinagsama mo ang mga kataga, Israel, ang ibig sabihin po, people of God. Yan. So, yung bayan ng Diyos mismo, na nung mga panahon na yon, sinakop po siya ng bansang Roma. Pero, ang bansang sumakop sa kanila, maliban sa bansang Roma, nandyan po ang Persya, ang Babylonia, at marami pa pong iba. At ito yung kahuli-hulihan po na bansa na sumakop sa kanila bago dumating ang ating Panginoong Hesus Kristo. Brothers and sisters, napakahirap ang naging buhay ng bansang Israel noong mga panahon na yon. Isang pamumuhay na kung saan ay malayo doon sa pangakong binitawan ng Diyos para sa kanila, na kapag sila ay tumalima sa kanyang kalooban, ay bed of roses, ika nga. Talaga naman, yung biyaya at pagpapala ng Diyos ay laging nasa kanila. Subalit sa kabila ng lahat ng habag, biyaya at pagpapala ng Diyos na ipinamala sa bayang Israel, mas pinili pa rin po nila ang mamuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. At hindi nyo po na itatanong, mahigit 1,000 taon ang nagdaan, mga kapatid, or yung tinatawag po natin na pagitan bago dumating si Juan Bautista at yung kahuli-hulihan po ay si Malakias. Ang gusto ko pong tukuyin ay ito, mga kapatid. Mahigit 1,000 taon na walang nangaral, nagbahagi, o ginamit, tinawag ng dakilang El Shaddai para iparating ang kanyang kalooban o salita sa bayang Israel. Bakit? Katulad ng nabanggit ko, mas ginusto pa ng bayang Israel ang mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. So, ibig sabihin po, ayaw nila sa Diyos, mga kapatid. Kaya nagkanda hirap-hirap hanggang sa nagpapalit-palit ang mga bansang sumakop sa kanila, na nagbigay at naghatid sa kanila ng matinding pasanin,
pasakit at hirap sa buhay na ito. Idagdag mo pa na noong mga panahon na yon, nandyan din po yung mga tinatawag po natin na elders of the law, na pilit na sa kanila ay ipinapasan ang mga batas, brothers and sisters in Christ, no? Yung mga batas na kung saan, mga kapatid, patuloy na ipinapasabalikat ng bayang Israel, lalong-lalo na yung mga Pentateuch books, kung tawagin, yung mga libro o aklat na napapaloob sa tinatawag na Pentateuch books, 5 aklat po yun. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At yan ang masyadong nagbigay ng bigat sa dalahin ng bayang Israel. Dahil ang mga matatanda ng bayan, mga kapatid, sa pag-aakalang sa pamamagitan ng pagsunod nila sa mga ito, ay makukuha yung approval ng Diyos para minsan pa ay kumilos, gumawa ang Diyos, di ba? Dahil nabanggit ko matagal na panahon nga na hindi paramdam ng Diyos sa kanila, mga kapatid. So lahat yun ay masyadong nagbigay ng bigat sa kanila pong kalooban. Hindi lamang ng physical na pangangatawan, kundi ng bigat ng kalooban. Kaya napakaganda po yung paanyaya ng Panginoon sa kanila, sa kanyang pagdating. Nakita ng Diyos, nakita ng Panginoon ang labis na hirap, pagod, pasakit, mga pagsubok, problema na nararanasan ng kanyang bayang Israel. Kaya ang invitasyon niya sa bayang Israel na ngayong gabi, ngayong araw, ay siyang paanyaya din ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Come to me, and I will give you rest. Anumang pagsubok, problema o hirap, pagod na nararanasan natin ngayon, sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito, makakaasa tayo na tayo ay tutulungan ng Panginoon. Yes, brothers and sisters in Christ. So unang-una, mga kapatid, ano ang inaalok sa atin sa napakadakilang paanyaya ng Panginoon? Letter R, relief from burden. Okay? So ano ba ang pagkakaintindi natin? Kapag sinabi po nating relief, sa wikang Tagalog, ito po yung tinatawag na kaluwagan. Kaluwagan po yan. Dahil yung nung mga panahon nga na yun, ay masyado silang nasisikil. Sa Ilocano ay mabagkal dalaunay, brothers and sisters, no? Anda nga kasi yung feeling na hindi nakakahinga, no? Dahil sa bigat ng pasanin, dahil sa bigat ng mga pagsubok, dahil sa mga bigat ng problema. Okay? Maliban po dyan, yung bigat ng mga trabaho na ipinapasan sa kanila ay idagdag mo pa. And higit sa lahat, mga kapatid, na inaalok sa atin ng Panginoon, brothers and sisters, ay yung kaluwagan mula sa bigat ng kasalanan. So kung titignan, madaming bagay ang gustong tumbukin ng salita ng Panginoon sa salitang relief from burden. Hindi lamang yung bigat ng pasanin sa buhay, katulad ng mga pagsubok at problema, kundi yung pagod natin sa ating mga trabaho at higit sa lahat, sa mga kabalisahan at pinakahihigit sa lahat, bigat na hatid ng kasalanan. Yes, brothers and sisters. The Lord Jesus is offering us a relief from the way of sin, sa bigat ng kasalanan. Amen. I hope na kayo po ay nakikinig at wala kayong ibang ginagawa sa sandali pong ito. So yan ang unang inaalok sa atin ng Panginoon. Sino sa atin ang may karanasan o experience na isang tao alika kapatid, alika, lumapit ka sa akin at ipagpapatawad ko ang lahat ng mga kasalanan mo. No? Siguro, meron, kung yung kapatid na nag-aanyaya sa iyo ay nasaktan mo ang kalooban. Di ba? Halimbawa, ako ngayon, ang nakagawa ng kasalanan sa iyo.
At ang paanyaya mo sa akin, halika na, Brother Bernard, ano man ang nagawa mong kasalanan sa akin, pinapatawad ko na. Yun lang ang tangi mong magagawa. Patawarin ng tao sa kanyang nagawang masama sa iyo. Pero ang patawarin mo ang kasalanan ng ibang tao ay hindi mo na magagawa yon. Kasalanan ng iba, magagawa mo pa ba yun, mga kapatid? Kasalanang nagawa niya sa iba, mapapatawad mo. Parang ang layo. Pero imagine mo, si Jesus, kahit na sinong taong nagkasala sa kanya, mga kapatid, o kahit pa yung mga nakagawa ng masama sa kanyang kapwa, lahat ng yan, pinatatawad ng Panginoon at pinagagaan ng kanilang kalooban. So yan ang unang nilalaman, the great invitation. God is offering us a relief from burden mula sa bigat ng kasalanan, pagod ng ating pisikal na katawan, kabalisahan ng puso at isipan. Pangalawa, that Jesus is offering us, mga kapatid, is an entrance to heaven. Ba? So, sa salitang mga katagang sinabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin. Parang sinasabi niya ngayon sa atin, walang iba, ako lang. Hindi nyo matatagpuan sa iba, sa akin lang. At totoo yun, na yung pinapangarap, ipinagdarasal, at ipinapahayag sa pamamagitan ng ating pananampalataya na makapasok sa kaharian ng langit, tanging si Jesus lamang na ating Panginoon ang makapagbibigay at makapagbubukas ng pintuan para sa atin upang tayong lahat ay makarating sa langit. Wala nang iba. At may sinasabi pong ebanghelyo sa atin, ang sabi niya sa isa sa mga 7 I am statement, there are 7 I am statement of the Lord Jesus. One of them ay yung sinabi niyang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Malinaw po yon, mga kapatid. Ibig sabihin, yung imbitasyon ng Panginoon ay imbitasyon ng kaligtasan natin. And the only entrance to heaven is no other than Jesus, Jesus. Pangatlo, brothers and sisters, na alok at kaloob ng Panginoon sa atin ay yung tinatawag na kapahingahan ng kaluluwa. At nabanggit din naman, di ba, ang sabi niya, brothers and sisters in Christ, sa ating binasang Ebanghelyo, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at pakasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayong mga tao, binubuo tayo sapagkat tripartite being tayo, body, soul, and spirit. Diba? Body, soul, and spirit. Ang katawan nating physical napapagod. Kahit ang ating kaluluwa. Naniniwala ba kayo na nakakaramdam din ng pagod ang ating kaluluwa? Okay, ito na lamang po. Nabanggit niyo na ba minsan? Halimbawa, pagka may mga kumukulit sa inyo, minsan nasasabi mo sa kanila, pagod ang utak ko, pagod ang aking isipan. Diba? Pagod ang utak ko, pagod ang aking isip. So kapag nababanggit mo yon, alam mo sa sarili mo na it is more than just a brain. Higit pa sa utak na part ng, di ba? Kundi inner yun kapag nababanggit mo. So, ang Panginoon, hindi lamang itong external na katawan ang nabibigyan niya ng kapahingahan, kahit ang ating mga pagod na kaluluwa, kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan para mapanatag ang ating isip at ang ating mga puso. Ang ma-stress pa naman masyadong pag nai-stress ka dahil sa mga problema, trabaho, pag hindi mo na overcome yan,
nagiging sakit. Manghihina ang immune system mo, dadapuan ka ng sakit. Totoo po yun. Mag-praise God, no? Di ba? Here is the good news. Ano ang good news? Yun, sabi ng Panginoon, hindi lamang physical na kapahingahan at kapayapaan. Bagkus, kapayapaan ng iyong kaluluwa, kapahingahan ng kaluluwa, kayang-kayang ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So again, this is not just a physical rest, but deep inner calm. Malalim ang ibig sabihin nito. Subalit gaano man kalalim, inaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Letter T is triumph. Come to me and I will give you rest. Parang sinasabi ng Panginoon, halika, pagtatagumpayin kita sa lahat ng laban mo sa buhay. Sino gustong magtagumpay sa buhay? Mga kapatid, tagumpay na kung saan inaasam-asam natin sa bawat araw ng ating buhay. Totoo naman yun eh. Wala namang pagkagising sa umaga, Lord, sana malasin ako ngayon. Wala namang nagsasabi na, Lord, sana mabangga ko ng tren ngayon. Walang ganun eh. Kundi ang tao gusto niya, mabuti lang ang dapat mangyari sa kanya pagkagising sa umaga. At yun din naman talaga, tagumpay na hinahangad po natin. Mga kapatid, tagumpay, yung totoong tagumpay sa buhay, hindi natin ito makakamtan o maaabot sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Bagkus sa lakas ng ating Panginoon. Doon natin higit na makakamtan ang tagumpay sa buhay na ito. So come to me and I will give you rest. Okay? So relief from burden. God is offering a salvation that through Jesus is the only entrance. Soul peace. Inner na kapayapaan ito. Pang-apat, letter T is triumph. At ang challenge naman po sa atin ngayon is the way how we meet. Paano ba natin katatagpuin ang napakagandang inaalok ng Panginoon sa atin? For the second time around po, gamitin natin ng salitang rest. And number 1 is respond. Respond. Tumugon tayo sa kanyang panawagan. Nag-aanyaya ang Panginoon sa atin. Amen? How do we respond? It's napaka-importante po niyan. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang pastor at barbero. Dahil po sa mahabang panahon na assign yung pastor sa bulubunduking mga lugar na kung saan walang barbero. Pagbaba po niya, mga kapatid, dahil nandito na po sa ibaba, yun, binabuti niya na pumasok naganap po siya ng isang parlor. Cut it short, nakaupo na siyang ganito, at gugupitan na siya ng barbero. At nahalata marahil ng barbero na ang ginugupitan niya ay pastor, hindi kaya ay mamamahayag ng salita ng Panginoon. Dumating sa isip niya yung mga kataga at sinabi niya habang ginugupitan niya yung pastor, parang hindi totoo na may Diyos ang mga salita. Parang pinaparinggan niya yung pastor. Dahil kung totoong may Diyos, bakit maraming tao ang naghihirap ang buhay? Madami ang namamatay, madami ang nagkakasakit. Kaya walang Diyos, sabi ng ganun. Dahil kung meron, sana walang mahirap, walang may problema, walang nakakasakit, walang namamatay. No? So sabi po ng pastor, dahil malinaw naman sa kanyang pandinig yun, sabi niya, maniwala ka bro, may Diyos. Narito, nakikinig habang nag-uusap tayo.
At ini-insist pa rin po ng barbero, di ako naniniwala, wala talagang Diyos. At inulit-ulit lang niya yung kanyang sinasabi. Hanggang sa ang pastor ang sabi niya, sige, hindi kita makumbinsi, mapaniwala na may Diyos, hindi na rin ako maniniwala na may barbero. Sabing gano'n. At nagulat yung barbero. Tinawanan pati. Ha, ha, ha. Ikaw naman, pastor. Ha, ha, ha. Mga ganon. Ginugupitan kita. Paano hindi ka naniniwalang may barbero? Ito, ginugupitan na nga kita eh, sabi ka. Yun naman pala eh, sabi ng pastor. Alam mo kapatid, kaya maraming tao ang naghihirap ang buhay, nagkakasakit ng malubha, nababaon sa utang, mamatay o pinapatay. Bakit? Kasi hindi sila lumalapit sa Diyos. Sabi ng pastor. Katulad ko, di ba? Ang pangit ng unang tignan mo ako, napakapangit ko dahil galing ako ng bundok, mahabang buhok ko, wala sa ayos. Kaya hinanap kita. At dahil hinanap kita, natagpuan kita, nandito ako ngayon, at ang magagawa mo sa akin, yung pangit kong itsura, mapapaganda mo. Pero isipin mo, bro, pag hindi kita hinanap, pag hindi ako lumapit sa iyo, mapapagandang lalaki mo kaya ako? Sabi ka. Oo nga, no? Sabi ganun po ng barbero. Kaya kapatid, sabi niya, kung nakakakita ka man ng mga ganyang mga tao, nababaon sa utang, nababaon sa mga bisyo, nagkakasakit ng malubha, ba? Nagkakahiwalay, mag-asawa, nagkakawasak-wasak ang pamilya, dahil hindi sila lumalapit sa Panginoon. Hindi nila hinahanap ang Diyos. Yun. Kaya importante ang ating pagtugon. Isipin niyo po ang isang Brother Bernard na lang, halimbawa. Hindi naman po ako kaagad gwapo ay gwapo. Ano ba yan? Hindi naman po ako kaagad preacher sa gawain. Alam niyo po, ang dating buhay ko, ang buhay ko po dati manunugal. Yung mga kainuman ng tatay ko, kasugalan ko po sa araw. Kainuman ng tatay ko sa gabi. Pag nagsumikat ng araw, sila na po yung kaharap ko sa sugalan. At hindi lang yan, lumala pa yan dahil nung mga panahon na yun, hindi ako masaya na ako na lang ang nagsusugal, nagre-recruit ako. Talagang nagre-recruit po ako ng mga tinuturuan ko na magbaraha, gano'n. At noon din po ay nasubukan, nakahiligan na rin po namin noon ang magnakaw ng mga bungang kahoy. At syempre, alam naman po natin yan na kahit mga bungang kahoy lang ang mga pinagkukuha po namin ay parang ano na rin yan eh. Mild na pagnanakaw. Hindi ko alam kung ano po ang term ninyo po dyan. Pero alam mo, katulad lang sa awitin gagamitin ko lamang po yung napakinggan kong awitin. Nagsimula sa tikim-tikim. Diba? Nagsimula sa patikim-tikim. Ganun. So yung kahit na patikim-tikim lang yung pagnanakaw namin ng mga bungang kahoy, alam namin na kapag hindi tumugon sa Diyos ay baka wala na nga ako sa harapan niyo, baka nasa bilangguan na ako eh. Baka hindi na nga lang bungang kahoy ang ninakaw ko, pera, alahas, o baka nag-akyat bahay gang na rin ako, o di kaya nag-hold up ng bangko, ng mga bus, diba? Alam natin yan, ganun yun, ganun patungo yun. Kaya alam nyo, kapag naalala ko ang kabutihan ng ating Panginoon, talagang napapaiyak po ako. Sino ba naman ako para pagkatiwalaan ni Lord sa pamamagitan nito? Samantalang, nung araw, ang pinapahayag ko po ay weteng. Nung meron ng weteng po noon, ang pinagsisigawan ko sa daan. Diba? Habol, habol! 7/23! Ganong mga ganong style. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa yun. Salita na po ng Diyos ang hinahayag ko, hindi na po yung mga ganong mga bagay. So bakit nangyari yun? Bakit merong isang Brother Bernard
na ginagamit ngayon ng Panginoon sa kanyang ubasan. To God be the highest glory. Hindi ko din naman po sinasabi na akong pinakamagaling. Wala ako doon. Ang sinasabi ko lang, isang makasalanan na ngayon ay binago ang buhay. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako po ay tumugon sa paanyaya ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng aking Auntie Narda, kapatid ng tatay ko. Siya po talaga ang nag-akay sa amin na umaten sa gawain ng El Shaddai. Noon ay sa San Vicente, sa simbahan ng San Vicente, dahil wala pa pong gawain noon sa Santa Catalina. So yun, respond, tumugon tayo, accept the call, tanggapin natin yung panawagan ng ating pong Panginoon. Pangalawa, let us entrust everything to God. Ibig sabihin, pag inentrust natin ang lahat ng bagay, pagkatiwala natin sa Kanya. Let us hand over everything to God. Ipagkatiwala natin sa Kanyang lahat ng bagay. Italagtay amin nga banag kinaputi ng Kristo your burdens, your problems, your trials, your persecutions, di ba? Your sufferings, your struggles in life. Pagkatiwala natin sa Kanya. Dahil Siya mismo ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Let us surrender, letter S, isuko natin sa Kanya ang ating buhay, mga kapatid. Dahil wala tayong sapat na kakayahan na magtagumpay sa buhay. Not unless isuko po natin sa Panginoon. Let Jesus takes the wheel. Yan yun na si Jesus ang humawak sa manubela. Ang magagawa mo lang, umupo at matulog. Umupo at matulog. Kaya ko lang naman po nabanggit yun dahil pagka tayo ay halimbawa pupunta sa Cubao, sasakay tayo sa bus, di ba? Hindi mo naman na itatanong, manong driver, marunong ka ba talagang magmaneho? May lisensya ka ba? Professional ka ba talaga? Wala namang ganung tanong na eh. Pinara mo ang bus, nagbukas ang pintuan, umakyat ka, naupo, natulog. Paggising mo, nasa garahe ka na. Garahe, no? Hindi na sa estasyon, sa garahe na. Napasalap ka ng tulog. Napasarap. Bakit? Hindi mo alintana na habang ikaw ay nasa daan, may panganib. Diba? Alam naman natin yan eh. May panganib kahit saan. Pero, pag-akyat mo, natulog ka, paggising mo, nasa garahe ka na. Yun. Nagtiwala ka sa driver. So, magtiwala tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Let us surrender everything to God. Trust is the last letter from the word rest. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Paniwalaan natin Kanyang mga pangako. Paniwalaan natin ang Kanyang salita. Di ba sabi niya sa Ebanghelyo na binasa po natin mga kapatid, bilang aking conclusion. Di ba ang sabi niya dito, brothers and sisters in Christ, ay ganito, ibinigay sa akin ng aking amang lahat ng bagay. Narinig niyo po ba yun? Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Hindi niya sinabing iilang mga bagay. Sabi pa nga, walang nakakikilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at iyaong marapating pagpahayagan ng anak. So, ito ay salita ng Panginoon sa atin para maalis ang ating pagdududa. Bakit? Wala namang ibang galing sa ama kundi ang anak. Amen? Si Jesus. Galing langit, galing sa ama. At walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Ibig sabihin po nun, ang may-ari ng lahat ng bagay, kilala ng Panginoon. Anak siya. Tagapagmana. Nasa kanya ang lahat ng bagay. Nag-iisang anak, di ba? Ibig sabihin, pag naging isang anak, anumang yaman ng ama, yaman ng anak. So si Jesus, mismo natin Panginoon, nag-aanyaya sa atin. At nasa Kanya ang lahat ng bagay na kailangan natin para makapamuhay sa mundong ito. Brothers and sisters. Amen. At yan ang isang bagay na dapat po nating ipagpasalamat sapagkat minarapat ng Panginoon na sa atin ay ihayag ang mga katotohanan ito, ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga salita
na sa atin ay handang kumilos upang ang buhay natin ay pagpalain, upang ang bawat isa ay matagpuan ang tunay na kapahingahan na inaalok ngayon ng ating Panginoon Heso Kristo. So yan po ang mabuting balita, brothers and sisters in Christ, ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Anumang kabigatan ang mayroon tayo ngayon, anumang kapaguran ang mayroon tayo ngayon, let us entrust everything to God. Let us hand over everything. No, di ba? Sabi nga, do your best. And your best is, yan, lumapit sa Panginoon. God will do the rest. Amen? So, kumukonect pa rin tayo. So, let us pray, brothers and sisters, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat po kami sa sandali at sa pagkakataong ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagnilay sa iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita na kung saan ay nag-aalok sa amin ng tunay na kapahingahan. Yes, Lord. Yes, Lord. Kailangan po namin ang tulong mo. Kailangan po namin ang iyong pagsaklulo sa amin. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga pasanin. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga kabigatan sa buhay. Pagod na po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ipagkaloob niyo po sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Yamang sinabi mo, nasa iyo ang lahat ng bagay. Lord, lumalapit po kami sa inyo. Higit namin kailangan ang inner peace, ang tunay na kapayapaan na nanggagaling po sa inyo. Yahweh El Shaddai, idinadalangin ko na sa sandaling ito, sino man ang abutin ng iyong mabuting balita, ay pagkalooban ng kapayapaan sa isip, sa puso, at sa buhay. Ipagkaloob niyo po ang lunas sa lahat ng kanyang mga sakit at karamdaman ngayon, mula ulo hanggang talampakan. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga negosyo, tulungan niyo po sila sa kanilang mga trabaho. Bigyan mo po ng kagaanan ang kanilang mga buhay. Yahweh El Shaddai, maraming salamat po. And may I ask, Lord, that you continue to bless my brothers and sisters in all aspects of their lives, financially, physically, materially, spiritually. Let them be blessed by your grace, Lord. Salamat po, Ama, at aangkinin po namin ang masagana mong biyaya at masagana mong tulong sa bawat isa. Kung kaya't ibinabalik po namin sa inyo lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang buhay po, magandang araw sa ating lahat. God bless po, and we love you with the love of the Lord. Bye-bye po.